mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang iyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po siya na ng World Radio International through Whites, Ferro Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang second Sunday ng buwan ng Enero 2025 at ang ating po pag-uusapan ay pinamagatan kong The Mormon Church, From Heaven or From Men. Ang ating pong teksto based on the book of Matthew chapter 21 verse 25. Ganito po ang sinasabi sa Matthew 21:25. Jesus asked the Pharisees, the baptism of John, where was it from? From heaven or from men? Matthew 21:25. Sa ating pong Filipino version, ganito ang sinasabi ng Matthew 21:25, kausap ng ating Panginoong Kristo ang mga Pariseo. At dito po ay sinasabi niya, sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo kapag sinagot niyo ang tanong ko, saka ko sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? So yun po yung question ng Panginoong Kristo sa mga Pariseo na nagtanong sa kanya, sa kanyang karapatang gumawa ng mga himala at magturo sa mga tao. So ang tanong ng mga Pariseo, ano ang karapatan mo? So sabi ni Kristo, bago ko sagutin yan, tanungin ko rin kayo, ang bautismo ni Juan galing ba sa Diyos o galing sa tao? Yung mga Pariseo hindi sumagot kasi pag sinabi nilang galing sa Diyos, si Juan sabi niya, ang darating masigit pa sa akin yun si Kristo. At pag sinabi naman nilang galing sa tao, natatakot sila kasi naging popular ang pagbabautismo ni Juan Bautista sa mga Hudyo, kaya natakot ang mga Pariseo at sinabi nila, hindi namin alam. Kaya hindi sinagot ni Kristo. Pero ito pong question and answer ng Panginoong Kristo sa mga Pariseo ay gagamitin po natin parang teksto natin o parang introduction sa ating subject matter, the Mormon Church, is it from heaven or from men? So, from heaven or from men was the question asked by the Jesus of the Pharisees regarding the baptism of John. And such question will be used here to analyze whether the Mormon Church is from heaven or from men. Sinabi po ng ating Panginoong Kristo sa Matthew 15:13, Jesus Christ said, every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. Matthew 15 verse 13. Ang bawat puno o tanim na hindi itinanim ng aking Ama ay bubunutin. Ito po ay hindi literal na tanim o punong kahoy, kung hindi ito ay patungkol sa isang pagtuturo, pag-aaral, o kaya naman sa isang grupo na itinayo ng tao. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito sa ating subject, the Mormon Church, from heaven or from men. So ito pong pag-aaral na ito ay hati natin sa apat na parte. Number 1, what is the history and development of the Mormon Church? Number 2, the Book of Mormon, its author and its contents. Number 3, what are the beliefs, the doctrines, and practices of the Mormon Church na kuminsan ay tinatawag din silang Latter-day Saints or the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yan po yung complete na pangalan. Sometimes they are only called LDS or Latter-day Saints. Alright? And of course, the last part of our lesson will be how to refute the false teachings of the Mormons. Now, let's go to our discussion. Sana nandiyan kayo at in-encourage ko kayo. Kaya may mga comments kayo, questions, inyo pong sabihin sa akin dyan sa aking YouTube channel. And if you have not yet subscribed to Know Your Bible program dito po sa YouTube,
would like to encourage you to subscribe para pag mayroong mga bagong video, you will be notified. At of course, pwede nyo rin i-share ito. Hindi naman po exclusive sa akin ang mga subject na dinidiscuss dito. At kung ibig nyo po magkaroon ng outline, just tell me, you give me your email address and I will send you to your email address. Now let's go to our discussion of the history and development of the Mormon Church. Very briefly, the Mormon Church, also known as the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yan po yung kompleto na pangalan nila. Well, of course, the founder was Joseph Smith Jr., and he founded this sometime where in about 1830 sa Fayette, New York. And he claimed to have received a vision from God who told him not to join any existing churches. Medyo marami pong kwento dyan, pero hindi naman natin pahabain dahil kulang po yung ating oras dito sa radyo at of course sa YouTube. Well, the church headquarters upstairs moved to Ohio, Missouri. From New York, punta po sila sa Ohio, Missouri, and then later on they also moved again to Illinois due to persecution. Dumami na po sila, medyo natakot na yung mga tao, kaya nakakaroon na ng tinatawag nating persecution o pag-uusig. Well, in 1839, Joseph Smith Jr. established the Philadelphia Church of the Mormon Church. So nagkaroon po sila ng branch doon sa Philadelphia. And dahil sa popularity nila at of course, sabihin na nating may mga pagtuturo siya na parang magkakaroon ng tinatawag na takeover ang Mormon sa mga iba-ibang states. Dumarami na sila, pati ang kanilang mga pagtuturo. Parang magkakaroon na ng world order referring to the coming of Christ. So medyo natakot yung mga tao. So nagkaroon po ng tinatawag na persecution. And during the persecution, while Joseph Smith was in jail in Illinois, year 1844, siya po ay namatay. So sa mga Mormons, ang turing po nila kay Joseph Smith Jr., aside from being a prophet, he was also a martyr. Isa pong, kung sa atin hero, pwede pong martyr dahil namatay siya dahilan sa kanyang pananampalataya. Ang nagpatuloy po sa grupo ni Joseph Smith Jr. was a man by the name of Brigham Young, who became the second prophet and led the church to Salt Lake City in Utah, considered as the Mormon Holy City. So ito po yung pinaka-final nila na location sa Salt Lake City sa Utah. And during the time, hindi pa masyadong populated ang Amerika at nandoon din po yung mga tinatawag nilang ancient indigenous tribes, yung mga Indians. Mamaya di-discuss mo natin yan sa next topic. So under the leadership of Brigham Young, thousands traveled across the Great Plains to the Salt Lake Valley. So yung Salt Lake Valley parang naging syudad talaga nila yun. Dinevelop nila, lagyan nila ng mga farms, etc. At doon po nagsimula ang pagdami ng Mormon Church. So, according to statistics, the church has grown to become a national and international organization with over about 16 million members in 2022. Now, let's go to the second subject, the Book of Mormon, its author and contents. The Book of Mormon is about 588 pages. At ito po ay tinatanggap nilang Holy Scripture by members of the Mormon Church or the so-called Latter-day Saints in addition to the Bible. So aside from the Bible, meron po silang tinatawag na Book of Mormon. Of course, there are other books, the Doctrine of the Covenants, etc. Pero ang nire-recognize talaga nila ay, aside from the Bible, is the Book of Mormon. And this was published in 1830 in Palmyra, New York. Of course, buhay pa noon si Joseph Smith. Namatay po siya 1844. As revealed to and translated by their founder and prophet Joseph Smith. So yun po, sa kanila, ang sumulat nito
ang translator nito kasi mukhang galing sa ibang uri ng lingwahe, isinalin daw ni Joseph Smith Jr. sa salitang English with the aid, of course, of God. So, yun. So, kung titingnan po natin anong nilalaman or contents ng Book of Mormon, well, it relates the history of the group of Hebrews who migrated from Jerusalem to America about 600 BC, led by the prophet Lehi. So, sa kanilang kwento, nagsimula po yung mga Hebrew o mga ancestor ng mga Hudyo. They were first called Hebrews. Hindi pa sila called Israelites. So, Abraham was a Hebrew. So, during the time of Abraham, they were still called Hebrews. Napunta raw sila sa Amerika from Jerusalem at ang taon ay 600 BC. 600 years before Christ, ang namuno po sa kanila ay ang isang propeta na ang pangalan nila ay si Lehi or Lehi. L-E-H-I. So one group of the descendants of the prophet Lehi was called the Lamanites or Laman. They forgot their beliefs, they became heathens or pagans, and they were the ancestors of the American Indians. So sa kanilang pagtuturo ayon sa Book of Mormon, ang descendants o nanggaling sa lahi ni Lehi, ito yung tawag sa kanila mga Lamanites. At ito raw, Lamanites o mga descendants ni Laman, ito raw po yung mga ninuno ng mga American Indians sa Amerika, of course. And the other group, called the Nephites, nanggaling sa lahi ni Nephi or Nephi, were builders of great cities, but they were destroyed by the Lamanites about 400 AD. So nag-away po itong dalawang saling layo, the Nephites and the Lamanites, at sinira ng mga Lamanites yung mga syudad na ginawa ng mga Lamanites sa taong 400 Anno Domini. In other words, tapos na yung panganak ng Panginoon. So 400 AD, in the year of the Lord. Anno Domini means in the year of the Lord. But before their destruction, sabi ni Joseph Smith, Jesus Christ appeared and taught the Nephites. So, nagpakita raw si Joseph Smith, ang ating Panginoong Kristo, sa mga Nephites, yung ancestors ng mga tinatawag nating mga Mormons na sa ngayong kapanahonan. Nagpakita raw si Jesus sa kanya, and as per their book, the history and teachings of Jesus were abridged and written on the golden plates by Mormon himself, a prophet. So ganito mga istorya. Si Joseph Smith po nagkaroon ng parang vision. May nagpakita sa kanya na isang anghel na pangalan po ay Moroni. At si Moroni ay nagsabi na pumunta ka sa isang bulubundukin. Mayroong nakabaon doon ng mga golden plates. Kunin mo yon at isalin mo sa wikang Ingles. At yun ngang natagpuan ni Joseph Smith na golden plates, mga plato na parang ginto na may mga sulat. Yun po ang naging resulta ng Book of Mormon after Joseph Smith translated for several months or several days. Sabi nila 90 days lang nga eh. So Moroni, the son of Mormon, made additions and buried the plates in the ground where it remained for about 1,400 years. So yung kwento yun. So si Mormon, ang kanyang anak, si Moroni, gumawa ng mga golden plates, inilibing niya, tamang-tama nung panahon na ni Moses, yun ang natagpuan ni Joseph Smith, na golden plates, at yun po yung isinali nila sa wikang Ingles at naging Book of Mormon. So during the time, ang paniwala nila kay Moroni or Moroni, isa po siyang resurrected being or angel na nagpakita kay Joseph Smith, at siya ngayon nagbigay ng golden plates, yung parang mga plato na ginto. And Moroni, the angel, told him to translate the characters engraved on the surfaces with the aid of two precious stones. Ay, yung precious stones, ang tawag nila doon, the Urim and the Thummim. So yung Urim and Thummim, yun pong ginamit ni Joseph Smith daw para makita niya yung mga nakasulat doon sa golden plate, at isinasali niya o tinatranslate niya sa wikang English. Smith, under the divine guidance, completed the translation about 90 days lang. So 3 buwan lang po ginawa ni Joseph Smith
yung Book of Mormon from the ancient languages na i-translate niya sa working English in just 90 days. 3 buwan lang po at mag-isa lang po siyang gumawa nito. But of course, some critics who do not believe the story of Joseph Smith Jr., sabi ng mga kritiko, sabi na itong Book of Mormon actually was written by Smith, but it was based on a manuscript na gawa ng isang tao, isang nobela, na ang pangalan ng taong yun ay si Solomon Spaulding. Isa pong clergyman o isang tagapagturo, isang pastor din. So, nobela, nabasa ni Joseph Smith. So, ginawa niyang kwento. And presto, naging ang Book of Mormon. Alright? So, yun po yung second part ng ating pag-aaral. Number 3, what are the beliefs, the doctrines and practices of the Mormon Church, or the so-called the Church of Jesus Christ, later the Saints? Medyo hindi po natin nilagay lahat ito. Parang summary lang, pero kung gusto nyo talang pag-aralan, marami pong libro. And of course, there are many other videos, YouTube, para pag-aralan nyo yung more of the history of the later Saints and Mormons. At meron pong mga dating Mormons, mayroon silang mga testimony na bakit sila umalis sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or Mormon. Now, what are their beliefs? Number 1, belief o paniniwala nila, the Book of Mormon is a holy book and describes Christ's visit to the ancient Americans after His resurrection. So, akala nila, sabi nila, yung Book of Mormon daw ay isang banal na aklat at dito ay inilalarawan si Kristo nang siya raw ay napunta sa Amerika pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na muli. So, pagkabuhay na muli, that's about 33 anyo Domini. So, napunta raw si Kristo doon. Di ba? 40 days. Nanatili siya ang Panginoon sa Kristo sa lupa at part of those 40 days, di naman sinabi sa Biblia kung saan siya pumunta, but he went, according to Joseph Smith in the Book of Mormon, he went to America and preached to the so-called people there. Mormons also believe that marriage can last forever, that is celestial marriage. So, naniwala sila na yung mga Mormons, yung kanilang pag-aasawa dito sa lupa, kapag sila ay wala na sa mundo, ang kanilang maging asawa na naasawa nila dito, maging asawa pa nila na doon sa kalangitan. So, itatawag nilang celestial marriage. Dati po, itong founder ng Mormon Church, si Joseph Smith, pati na yung kanyang mga kasamahan, Joseph Smith mismo married about 40 women. At sabi niya, pinakasalan niya daw dahil sa marami siyang dahilan. Some of them were widows, gusto niya lang tulungan. Parang ikinumpare niya sarili niya siguro kay Haring Solomon who had about 1,000 wives. No, 700 wives and 300 concubines. So they believe that everyone is progressing from one level of existence to a higher one. So yung paniniwala nila na the Mormon, member of the Church of Mormon, when they would go to the so-called next life, para silang magiging katulad na ng Diyos. Yun ang paniniwala nila. Of course, what are some of their cultural practices? Meron silang mga kautusan tungkol sa kalusugan. They also believe in 10% giving. They also believe in the law of chastity or purity. Later na yan. Dati, mga kasama ni Joseph Smith, marami silang asawa. They also believe in lay leadership. Yung mga miyembro pwedeng parang maging pare, no? And then, they would not also work on Sunday. Katulad ng mga Seventh-day Adventists, hindi rin sila nagtatrabaho pag-araw ng Sabado. Ang mga Mormons, if possible, they would not like to work also on a Sunday or the Lord's Day na sinasabi nila. Well, a person by the name of Apostle M. Russell, isa pong apostol nila, sabi nila, the Book of Mormon does not dilute, does not diminish, or de-emphasize the Bible. So yung Book of Mormon daw, hindi raw kinakalaban ang Biblia. In short, na ang Book of Mormon at ang Biblia parang magkapareho lang. Yun ang claim ni Apostle M. Russell. Sabi niya pa, continue, sabi ni Russell, on the contrary, the Book of Mormon expands
It extends and exalts the Bible. So yun ang sabi ni Russell, ha. Ulitin ko, it expands. Pinararami, pinalalawak, at itinataas ang Biblia. Ito po ay sulat niya sa The Miracle of the Bible and in Zion or Layuhuma about May 2007. Three apostles constitute the first presidency. Ito po yung organization nila. May 3 silang apostoles composing the first presidency. President and prophet of the church, of course. Mayroon siyang assistant na 2 counselors. And they have a quorum of 12 apostles considered as the leaders of the church worldwide, serving as the special witnesses of Christ and the prophets. Last part ng ating pong discussion on the Mormon Church, or the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. How to refute the false teachings of the Mormons. Paano po kinakalaban o hindi sinasang-ayunan ng Biblia ang mga pagtuturo, pangangaral ng Mormon Church or the so-called Church of Jesus Christ of Latter-day Saints? Number 1 teaching po nila. Meron silang teaching ng baptism for the dead or proxy baptism by using 1 Corinthians 15:29. Doon po sa 1 Corinthians 15:29, may nasabi po si Apostol Pedro tungkol sa resurrection o pagkabuhay na muli. Sabi niya, kung hindi kayo naniniwala sa pagkabuhay na muli, why is it that some people are practicing baptism for the dead if you do not believe in the resurrection? So, parang ginawa nilang argumento yon na si Apostol Pablo raw ay nang tuturo ng baptism for the dead dahil nabanggit niya dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 29. Of course, that is not what it means. Baptism for the dead or proxy baptism, there is no mention or example of such in the Bible or the early church. Kung titingnan mo po yung Book of Acts, aklat na mga gawa, wala pong binabanggit na baptism for the dead or halimbawa doon. The Apostle Paul in 1 Corinthians 15:29 was pointing out the inconsistency of not believing in the resurrection and trying to be baptized. So, sabi ni Apostol Pablo, bakit kayo magpapabautismo kung hindi naman kayo naniniwala sa resurrection from the dead? Kasi pag nagpabautismo ka, yung bautismo po isang comparison yun na pag ikaw ay nilubog, ikaw parang nalibing ka, namatay ka, at kapag ikaw ay lumabas na sa tubig, katulad yun o halimbawa yun ang tinatawag na pagkabuhay na muli. So why do you baptize? Hindi naman pala kayo naniniwala sa pagkabuhay na muli or resurrection from the dead. So yun po ang punto ng 1 Corinthians 15:29 at medyo hindi po nila masyado naintindihan ito. So ginawa lang nilang teksto na mayroon palang baptism for the dead. Kung ibig sabihin, kung may kamag-anak ka na hindi siya naligtas ng buhay pa siya, pwede kang mabautismuhan para sa kanya and probably he will have a chance to become saved in the next life. So yung parang ganun po ang paniniwala nila. Number, the dead cannot believe in God. So, of course, alam natin na ang mga patay hindi na pwedeng maniwala sa Diyos. Hindi na rin sila pwedeng magsisi. And therefore, they cannot be baptized. Sapagkat sinabi doon sa Marcos 16:16, he who believes and is baptized shall be saved. Ang sumasampalataya at mababautismuhan ay maliligtas. Hebrew 11:6, sabi pa rin ng writer ng Hebrews, without faith, it is impossible to please God. So, yung mga patay, wala naman silang pananampalataya. Siguro nung buhay sila, may paniniwala sila sa Panginoon. Pero nung sila'y patay na, wala na sila, hindi na sa pwedeng maniwala sa Panginoon. And of course, Acts 2:38, ano sabi ni Apostle Peter? Repent and be baptized for the forgiveness of your sins. Mangagsisi kayo, magmabautismo kayo, sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. And of course, ang mga patay, hindi pwede magsisi, hindi rin pwedeng mabautismuhan. Alright. Number 2, na paniniwala nila, false teaching. The Book of Mormon is a record of real history of 2 ancient civilizations in the Americas. So yun po ang claim nila, na ang Book of Mormon daw ay historya o kasaysayan ng 2 sibilisasyon sa Amerika noong mga kapanahunan, 600 BC pa, before Christ. Ngayon, ang problema po dyan, there is little archaeological, historical,
or scientific support the existence of two civilization in America. So kung titingnan po, ayon sa archaeology, ayon sa history o kasaysayan, ayon sa mga scientific evidences, wala pong ebidensya o pruweba na nagkaroon nga ng dalawang uri ng sibilisasyon sa Amerika before napunta doon yung mga Amerikano. Ang nandun po before the Americans came na galing sa Europa ay mga Indians, American Indians. At yun ang sinasabi ni Joseph Smith. Since its first publication in 1830, the Book of Mormon has undergone nearly 4,000 editing correction. Kung ito ba ay galing sa Diyos, mula nang na-publish o napalimbag ang Book of Mormon 1830 hanggang sa ngayon kapanahon na natin, nagkaroon na po ng 4,000 na pagbabago or correction sa Book of Mormon. Kung nga ito galing sa Panginoon Diyos, bakit nagkaroon po ng maraming correction o pagbabago? So, kayo na po ang magusga mga kapatid kung balaga ang Book of Mormon or the Mormon Church, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, are galing ba sa Diyos o galing ba sa tao? For example, example lang po ito, the word witch sa English, W-H-I-C-H, witch, has been changed to who 891 times. The word was has been changed to 162 times, and the word that has been deleted 188 times. So napakarami po ng pagbabago. Example lang po yan. Now, let's go to the number 3 error. Ito pong Book of Mormon refuted. Adam and Eve's disobedience was necessary so they could have children and bring to mankind. Ayon po sa kanilang libro sa 2 Nephi, chapter 2, verse 23 and 25, yung pagkakasala daw ni Adan at saka ni Eva doon sa Garden of Eden, na sila ay sumuway sa utos ng Diyos na huwag kumain ng bawal na bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, kailangan daw nangyari talaga yun. Kasi kung hindi raw nagawa ni Adam and Eve na sumuway sa Panginoon, sa panahon na yon, hindi raw magkakaroon ng mga tao sa mundo. Hindi raw sila mag-aasawa, hindi raw sila magkakaroon ng tinatawag na relationship bilang mag-asawa. And so, hindi magkakaroon ng mga tao sa mundo. So, in other words, they are refuting the Bible na yung kasalanan ni Eva at Adan ay tama lang at hindi mali. Of course, alam natin na mali yung kasalanan ni Adam at ni Eva sapagkat dahil sa kasalanan ni Adan at sa Eva, isa pong uri ng pagre-rebelde yun. At ang resulta ay physical and spiritual death. Namatay si Adan after 930 years yun, or 960. Something like that. In Genesis chapter 3, verse 16 to 19, Romans chapter 5, verse 12, and Romans chapter 8, verse 20 and 21, doon po ay sinasabi na ang kasalanan ni Adan ay nagresulta sa kamatayan sapagkat sinasabi ng Biblia sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. At yung kamatayan na yon, hindi lamang po physical, kung hindi spiritual na kamatayan. Now, ano pa? Letter B, error of the Book of Mormon. Black skin is a sign of the curse of God. Yung itim daw na balat, yun po ay simbolo daw ng sumpa ng Diyos. So white-skinned people are morally and spiritually superior to black-skinned people. Ito po ay nakasulat sa kanyang libro sa 2 Nephi chapter 5 verse 21. So yung mga itim na tao, ito raw daw po sila yung sinumpa ng Panginoon. So yung mga mapuputi, yun po daw ang mas mababait, mas magagaling, mas matuwid sa harap ng Diyos. Yun po ang kanilang sinasabi sa kanilang aklat na Book of Mormon, 2 Nephi chapter 5 verse 21. Of course, sa Bible sinasabi na ginawa ng Panginoon Diyos isang dugo. God made of one blood all nations of men. Isang klaseng dugo lang. Ang dugo ng tao, kung i-compare mo sa mga dugo ng hayop, iba po. Sa Book of Acts chapter 17 verse 6, sabi ni Apostol Pablo, God made of one blood all nations of men. Pare-pareho ang dugo ng tao. So hindi po nasa balat ang diferensya ng tao. Pare-pareho ang dugo. Ano pa sabi ng Galatians chapter 3 verse 28? There is no distinction in Christ. There is no ethnicity, gender, or social class. So ano man sabi ni Apostle Pablo,
There is neither Jew nor Greek. There is neither man or woman. There is neither slave or free. For we are all one in Christ. Wala pong distinction sa harap ng Diyos ang mga tao. And of course, God condemns favoritism. Marami po tayong mababasa sa Biblia na ayaw ng Diyos ng favoritism, pagtatangi sa isang klaseng tao. Romans chapter 2 verse 11, James chapter 2 verse 1, and of course sa Acts chapter 10, 34 to 35, sabi ng Panginoon Diyos kay Moses, ay rather kay Peter, God does not show partiality. Hindi nagtatangi ang Diyos dahil sa kulay ng tao, kung hindi ang tinitingnan niya ang puso ng tao. And then, what else? About 600 BC, a Nephite prophet predicted that many plain and precious parts of the Bible would be removed. Kalain nyo yun sa nakasulat sa kanilang libro, 1 Nephi chapter 13, verse 26 and 28. About 600 BC before Christ, mayroong propeta, Nephite prophet, galing to sa tinatawag na descendant ni Lehi, na magkakaroon po ng pagbabago sa Biblia. There will be many plain and precious parts of the Bible that would be removed. Akalain nyo yun. Mas magaling pa ang Book of Mormon kasi sa Biblia daw, marami po ang tatanggalin daw na mga salita sa Biblia. Yun po ang sinasabi sa kanilang libro na 1 Nephi chapter 13, 26 and 28. But Jesus Christ of course said in John chapter 14 verse 26, sabi ng Panginoon, Jesus said to the apostles and the Holy Prophet, the Holy Spirit will teach you all things and bring to your remembrance whatsoever I have said you. John 14:6. And of course, sabi pa rin ng Panginoong Jesucristo, Matthew 5:18 and Mark 13:31. Sabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away. Langit man at ang lupa ay mawawala o maglalaho, subalit ang aking salita ay hindi maglalaho. Sino ang ating paniniwalaan? Yung Book of Mormon o ang Panginoong Jesucristo at ang Biblia? As per the prophecy, isa pang prophecy o hula sa kanilang aklat o libro, Helaman, chapter 14, verse 27, at the time of Jesus' crucifixion, according to their book, Helaman, darkness would cover the face of the earth for 3 days. So kanilang sulat sa Helaman 14:20, magkakaroon daw ng kadiliman for 3 days, 3 araw. Ano sinasabi ng Biblia? Matthew 27:45, Mark 15:33, and Lucas 23:44. The account in the Synoptic Gospel stated that there was darkness only for 3 hours. So sa kanilang libro, 3 araw, sa Biblia, 3 oras lang po. Sinong paniniwala natin, yung Biblia o yung aklat nila? So ganun po ang ating discussion sa Mormon Church, o sometimes it's called the Church of the Latter-day Saints. Okay, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Now, conclusion mga kapatid at mga kaibigan. What do you think, dear brothers and sisters, is the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and the Book of Mormon from heaven or from men? Kayo na po ang sumagot dyan. Sapagkat sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 24, verse 24, nakasulat sa Biblia, sa Jesus Christ said, there shall arise false Christs, false prophets, and shall show great signs and wonders, and so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. So sabi ng Panginoong Jesucristo, Matthew 24:24, mayroong mga darating na mga bulaang Kristo, bulaang propeta na magpapakita ng mga tanda, kababalaghan, upang kung maari ay iligaw nila ang mga pinili ng Diyos, ang mga tunay na Kristiyano. So, sa ating pagtatapos, alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay nagtatag lamang ng isang iglesia ayon sa Matthew 16:18. Sabi ni Kristo kay Pedro at sa ibang apostoles, itatatag ko ang aking iglesia. I will build my church. So we invite you, brothers and sisters, to be a member of the true church of Jesus Christ mentioned in the Bible. So kung kayo po ay hindi pa membro
ng tunay na iglesia ng Panginoong Jesucristo na binabanggit po sa Biblia, kayo po ay aming inimbitahin. You have to believe in Jesus Christ and be baptized to be saved. Marcos 16:16. Ano pa sabi ni Apostle Peter? Repent of your sins and be baptized in the name of Jesus for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo sa kapatawaran ng inyong kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon po ang oras. Today is the acceptable time. Today is the day of salvation. Kung kayo po ay wala pa kay Kristo, kayo po ay inibitahan namin sa pamamagitan ng paanyaya o invitation ng Panginoon sa Matthew 11 verse 28 to 30. Anong sabi ni Kristo? Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest into your heart, into your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Yan po ang ating leksyon. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Naman namin na nasa langit, marami po salamat sa leksyon na ito. Nawa ay naunawaan namin ang pagbubunyag tungkol sa popular na iglesia dito sa mundo, ang Mormon Church or the Church of Jesus Christ Latter-day Saints. Inimbitan po namin yung mga miyembro na yan. Kung kayo po ay nandyan, panahon na po pag-aralan nyo ang salita ng Diyos. At pinapasalamatan namin lahat, aming mga sponsors, World Radio International, Brother Rico Canlas and family Sam Fernando, Sister Dina Jun Kaugiran, of Metro Manila, Brother Ed Lauder and Sister Viola, members of the San Francisco Golden Gate Congregation, Brother Art Madlaing, James Kitoriano, John Jeffrey Rose de la Cruz, Deborah Quinones Marcos, of course mga kapatiran sa Jeddah, kapatid ng Jonathan Sareno, Henry Katig, and all the rest of our brothers and sisters all over the Philippines. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, suporta, lalo na sa aming mga kapatiran dito sa Baguio, Pangasinan, La Union, Nueva Ecija, Cavite, Metro Manila, and all the brothers and sisters all over the Philippines and all over the world. God bless us all, and may the Lord continue to guide us as we continue to serve Him and bless Him. All of this, O Lord, we ask in the name of Thy Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen, amen. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Salvation, host on high, His power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify His name. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.